Meet the Spanias! I had this dream that we jump in the car, we flip a coin, or we follow the brightest star. We'll leave it all behind. Hi mga kababayan, dito tayo ngayon sa Major Hospital. And as you can see, nasa loob na tayo ng room. And yes, inadmit si Mrs. dito sa hospital dahil may gagawing surgery sa kanya today. Recently kasi nalaman namin na meron siyang stone sa kanyang kidney kasi 2 stone yung nakita sa kanyang CT scan. Quick room tour lang yung papakita natin para lang at least magkaroon kayo ng idea. So simulan na natin, quick room tour lang naman. So ayan, andito yung pinto. Pasok natin, ayan. Napakalaking mga cabinets. So yung cabinet, pagka binuksan natin ganito siya. Yung kanilang Quran, mga details about dito sa hospital. Meron din sila ditong safety box. And may mga drawers din naman dito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 drawers. So meron na din ditong instruction kung paano gamitin yung safety box. Okay? So dito sa kabila ng cabinet, nilagay na namin yung gamit namin dito. So may hanger, and yung gamit natin. Sakto naman dito yung ating bag. So backpack lang yung dala natin ngayon, since 1-day admission lang naman tayo dito. Napakalaki, kung makikita nyo, napakalaki. Kaya dyan yung mga luggage, kahit 2 luggage pa na malalaki ang dalhin nyo. So dito naman sa side na to, meron silang call bell. And then ito yung sa temperature, then energy saving, turn lights kapag ka hindi ginagamit. So ayan, ngayon naman tignan natin yung kanilang CR. So ito yung kanilang comfort room. Okay. So ganito siya. So ngayon naman papakita natin ay yung mismong bed na. So again, ito yung CR, ating pinto. Bago ko makalimutan, meron tayo dito isa pang sink for hand washing. Tapos meron dito isang upuan. Tapos as you can see, meron tayo ditong television. And meron tayo dito isa pang table. Ito, ginagamit ito. Actually, adjustable ito. Para, syempre, yung mga pasyente natin, hindi mahirapan na, lalo na kapag kumakain sila. Ayan. So, meron ditong ref. So, pwede kayong maglagay dyan ng mga pagkain or mga tubig. Tapos, meron din silang couch dito. Ayan. So, syempre, si Bantay, katulad ko, ako yung Bantay ngayon. So, dito ako matutulog mamayang gabi. And ito yung kanyang bed. Ayan. So, ganyan yung itsura ng buong room. Tignan din natin kung anong itsura ng room kapag tinanggal na natin itong... Oh, okay. Maganda naman kasi may tama ng araw. Ayan. So, ang liwanag, room kapag binuksan natin, tinanggal natin. So, ito yung private room dito sa Major Hospital. Yung view, wala namang view kasi ang katabi ng Major Hospital ay mga residential. So, hindi na natin papakita yun. Isang mahalagang bagay lang din na gusto kong sinishare kapag gumagawa tayo ng vlog is, syempre, yung kakaiba, mga hospital na pupuntahan natin. Usually, sa Pilipinas, walang ganito. Pero kung napapansin nyo, meron siyang arrow. Ang tawag dyan ay kibla. So, yung kibla ay ginagamit, especially ng mga Muslim brothers and sisters natin, para dun sa direction kung saan sila magdadasal. So, hindi lang siya ginagamit kapag Ramadan, kundi ginagamit nila yan everyday, kapag nagdadasal sila. At least, mayroon lang kayong idea kung ano ba yung difference ng hospital dito sa Dubai and sa Pilipinas. Mag-stay kami dito for 1 day lang. 1-day admission lang si Mrs. ngayon dahil sa gagawing surgery sa kanya. So, ang advice ng doktor, so may papasok na probe, meron yung camera, plus doon din ipapasok yung laser. So, kapag na-reach na nun yung mismong bato, ang gagawin nila ay ipapasok naman yung laser and then ika-crash yung bato. So, after makrush ng bato, syempre, kailangan i-excrete yun, i-wash out yun, or sa madaling salita, mailabas. Lalagyan siya ng stent. Yung stent ay para siyang tubo na ilalagay dun sa daluyan palabas ng kidney para ma-excrete, mailabas niya yung mga nakrush na stones sa kidneys.
So, yun yung gagawin na surgery sa kanya. And mabilis lang daw yung procedure. Tapos, after nun, syempre, kailangan ng bed rest. And then, by tomorrow, pwede na kaming i-discharge dito sa... After ng procedure, babalik siya dito. Tapos, yun, dito na siya magpapahinga. Dito natin kami magstay hanggang bukas. Hanggang sa ma-discharge tayo, okay? I-share na din namin no, kung paano ba nangyari, paano ba kami dumating sa sitwasyon na ganito. So, nagkaroon siya ng fever and then at the same time, meron siyang flank pain. Sumakit yung lower back area niya. Anatomically, ang kidneys natin kasi ay nasa likod. Okay? Nasa likod na part siya ng ating body. So, doon na part yung sumakit sa kanya, no? Para mas maintindihan niyo. Kapag ka nagkakaroon ka kasi ng fever, it's either sign yun ng yung body mo nagko-compensate dahil merong pain or meron ka ng infection. Kung nangyari, syempre, nagpa-check up. After ng check up, nakita dun sa kanyang blood results na tumataas. Vomit it. Love you, Mrs. Bye-bye. Nyanya, Ariana. See you tomorrow. And so, nakuha na si Mrs. ng mga staffs. And yun, maluwag na dito. Wala na yung bed. So, ang oras ay 2:44 in the afternoon. And yung kanyang mismong surgery ay mag-start ng 3:00. So, ang kagandahan dito, lalo na dito sa Dubai, every time may nagre-remind. Kapag may consultation, day before ng consultation, meron nang nag-update na staff about sa time ng appointment. And ganun din yung nangyari dito sa amin. Kanina, bago kami pumunta dito, so in-update nila kami kasi merong isang pasyente na nag-cancel ng kanyang surgery. So may possibility daw na baka mapaaga yung kanyang surgery ngayon. No? Sakto lang din na kinuha siya ng at least 15 minutes before nung surgery time na nakaschedule siya. And good thing, dahil nga mag-3:00 na, no? So, dumating na din yung ating pagkain. So, andito na yung ating pagkain. Not sponsored, pero umorder ako ng chicken madbi. Ayun, mabalik tayo sa kaninang pinag-uusapan natin. Nagpa-consult siya kasi akala namin that time, di ba kakapanganak lang niya 4 months ago. So, akala namin ito ay parang related to cesarean section. So, yung lower back pain niya, akala namin dahil dun sa ginawang procedure before. Nung nagpa-check siya sa OB, okay naman, lahat ginawa, no? So, nagsuggest yung doktor ng blood test. So, dun sa blood test, nakita na mataas yung ibang mga results. Kaya, ni-refer siya sa isang urologist. So, pagdating naman doon sa urologist, sinuggest na kailangan niya gumawa ng whole abdomen ultrasound. Ayan. So, pumunta kami sa isang clinic, doon ginawa yung kanyang whole abdomen ultrasound. So, nakita na yung kanyang whole abdomen, so may possibility na meron daw stone. So, nagpagawa sila ng CT scan to confirm kung may stone nga ba talaga and kung saang part, no, yung exact part nung mismong stone. And yun, doon nga nakita na meron siyang 2 bato. Ni-refer kami dito sa Midyor Hospital para dito gawin yung surgery niya. And yun, kaya kami naka-admit dito, no? And then kahapon, ang ginawa sa kanya, gumawa ng isang CT scan pa ulit, blood scan with contrast. And syempre, andyan din yung mga gamutan. Appointment din kami kahapon sa isang anesthesiologist. Yun yung naging sitwasyon kung bakit kami humantong sa admission, kaya kami nandito sa hospital. So, gumawa ako ng video na to para at least maging aware lang kayo, yung mga kabayan natin, syempre, nasa Pilipinas, para maging eye-opener lang din kung ano ba yung magiging sitwasyon nyo, for example, or ng kamag-anak nyo, kung in case na maa-admit or ma-ooperahan dito sa UAE. So, dito sa UAE, isa pang
gusto kong highlight, no, ang isa sa mga advantage ng healthcare system nila dito ay dahil merong mga insurance. May insurance yung kada empleyado dito. Isa din yun sa nagiging advantage, kaya kahit papano medyo gumagaan yung hindi lang yung pakiramdam ng mga pasyente dahil syempre yung budgeting, no? Yung cost nung katulad nito, nasa private room kami. Kumbaga, kung sa atin sa Pilipinas, kailangan natin ng insurance, syempre nagbabayad tayo, and then kung minsan ang binibigay sa atin based sa nagiging coverage na insurance natin ay ward, semi-private, or yan. Kung naka-private ka, so ibig sabihin kailangan mo rin magbayad ng mataas na premium. Pero dito, hindi po tayo ang nagbabayad, hindi yung mga empleyado, kundi part po yun ng benefits at ang nagbabayad po nun ay yung mga companies. So yun yung kagandahan kapag nagtatrabaho ka dito sa UAE. Isa din sa mga gusto kong i-highlight kung bakit gumawa ko ng video na to kasi sa totoo lang, stressful pa din naman siya. Kahit na may insurance, kahit na yung facility modern, kahit na yung mga staffs ay friendly. Isa syempre sa hindi maiiwasan na pagdadaanan natin bilang tayo ay, for example, kay Mrs. Patient, siya yung pasyente, and then sa akin naman bilang husband, ako yung nag-aalala din sa kanya. And aside from me, syempre meron kaming mga anak, meron kaming family na nag-aalala at nagdadasal din sa kanyang fast recovery. So, ayun, syempre hindi maiwasan yung stress, yung anxiety na kahit na kami nasa linya or nasa medical field, kaming dalawang mag-asawa, kahit na kami ay nagtatrabaho bilang mga nurses, pero hindi pa rin talaga natatanggal yung nag-aalala ka, nagiging anxious ka. Dahil, syempre, hindi natin alam yung mga sitwasyon, hindi natin hawak yung mga mangyayari, no? By the way, napakabait ng surgeon, no? And nakakatawa dahil talagang siya yung mag-handle sa case ni Mrs. Katulad nga ng sabi ng surgeon kahapon, he will try to do his best. Pero syempre, lahat sinabi naman niya sa amin kung ano yung mga possibilities na mangyari. And then, isa sa gusto ko talaga na sinabi niya na kay Lord, lahat ng magiging kapalaran natin. By saying that, no, at least meron siyang pinapaniwalaan. And alam mo yun, kapag ka may pinapaniwalaan ka kasi na mas mataas sa atin, siya bilang doktor, syempre, mas ginagawa niya yung trabaho niya na maayos, and tayo naman bilang family or si Mrs. bilang patient, mas nagiging confident tayo, no? Yung mga anxiousness or yung pag-worry natin, medyo nalilesen. Pero syempre, nandun pa din yun, and kailangan din natin siyang sabayan ng pagdadasal. So, I hope yung video na ginagawa natin ngayon, yung vlog na ginagawa natin ngayon, hindi man siya yung mga usual vlog na ginagawa natin previously, travel vlogs na ginagawa natin or pagpunta natin sa kung saan-saan or pagkain sa mga kung saan-saan dito sa Dubai, pero ito ay health vlog kasi. So, part din siya ng buhay namin dito sa UAE. So, gusto ko lang din siyang i-share sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea. Lagi tayong magdasal. Okay? Ano man yung maging sitwasyon natin, ano man yung pagdaanan natin sa buhay, lagi nating huwag kakalimutan yung pagdadasal and humingi ng tulong sa pinapaniwalaan nating Diyos. By the end of the day, kumbaga ginagawa na natin yung lahat. Ang makakasagot, makakatulong na lang talaga sa atin yung paniniwala natin na magiging maayos lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa sarili natin, para sa family natin, and para sa ibang tao. So, lagi tayong magdadasal. Yun yung wag niyong kakalimutan, yung pagdadasal. Again, part pa din naman ito ng buhay natin dito sa UAE, and part pa din ito ng buhay namin bilang families. Bago ko lang tapusin yung video, no? Kasi nakakatuwa lang. Meron pong Facebook page, ang Meet the Spaniards. So, before, meron kaming 11 followers. And ngayon, kahit papano, nadagdagan siya ng 9. So, ngayon meron na tayong 20 followers. And maraming salamat sa pagsuporta, sa pag-follow sa aming mga social media accounts, and sa mga nagme-message sa atin, maraming salamat din po sa pagtitiwala, no? Na kahit papano siguro masagot namin yung mga questions nyo. Hindi lang sa Facebook, pati na din sa YouTube. Maraming salamat po. And syempre,
bago yan, no, isa-shoutout ko na din po. Dahil ito lang din siguro yung time na pwede kong gawin ito. I'm not sure. Pero, syempre, gusto ko lang ibalik yung tiwala, yung kabaitan nyo na ginagawa nyo sa amin, no? Lalo na sa family namin. So, gusto ko lang din i-shoutout. Ayan. Unang-una yung mga nagtatanong sa atin sa ating Facebook page. I-shoutout si Mercy. Gusto ko rin i-shoutout yung palaging nagla-like and nag-message din sa atin, no? Si Kayla Colin, and sa isa pa sa nag-message sa atin si Renz de Melina. And then gusto ko lang din i-shoutout naman yung ating mga subscribers. So ngayon ay meron na tayong 11,696 subscribers sa YouTube. And gusto ko lang din i-shoutout yung mga nagme-message sa atin and mga nagko-comment sa atin, no? So unahin na natin si Hungry Kulit, Make Life Great. Yan, isa sa mga masugid na nagme-message, nagtatanong sa atin, nagko-comment diyan sa ating mga vlogs. Gusto ko din i-shout out si Jam Tacloban. Shout out kay Jam Tacloban 7147. Shout out sa iyo. I think Bicolano siya, if I'm not mistaken. Kasi nakapag-comment siya ng Bicol dialect. So I hope maray man ang sa indong buruhay-buhay dyan kung saan man po kamo digdi sa Dubai, no? So shoutout sa indo, and sa gabos ng mga Bicolano na yaon digdi sa Dubai, shoutout po sa indong gabos. Kung nakarating ka sa part ng video nito, maraming salamat po. See you on the next vlog. Peace.